Okay, let's start to answer this set of questions. Number 1. Withdrawing cash for personal use decreases assets and decreases owner's equity. Tama ba? Pag nag-withdraw tayo ng cash, mababawasan ang ating cash and that is an asset. So, that is correct. How about decrease owner's equity? Nababawasan ang ating capital. So, that is true. Tama tayo. Next, borrowing cash from the bank increases both assets and liabilities. Nag-utang tayo sa bangko, tataas ba ang ating asset? Tama po. Once na nag-utang tayo, may marireceive tayong pera. How about liabilities? Tataas ang ating utang kasi nga nag-utang tayo. Tama ba? Okay, that is correct. True. The owner investing additional cash in the business increases assets and increases owner's equity. Tama ba? Na once na nag-invest tayo ng additional cash, may papasok na pera sa ating business. So, increase in assets. Tataas ba ang ating owner's equity? Yes, that is capital. So, tataas din ang ating capital. Tama ba? True? Okay, true. Next. Payments of accounts payable decreases assets and decreases liabilities. Nagbayad tayo ng utang. Tama. Magbabawas yung ating asset which is the cash. Babawasan. Mababawasan din ba ang ating liabilities kung nagbayad na tayo? Tama po. That is true. Okay. Next. Receiving cash for services performed increases assets and increases owner's equity. Kapag ba nag-perform tayo ng services, tataas ba ang ating assets? Tama po na. Receiving cash, may papasok na pera since nag-perform tayo. And increase in owner's equity, so that is revenue. Tumaas ang ating revenue, tataas din ang ating owner's equity. So, tama po. 2. Number 6. Buying equipment for cash decreases one asset and increases another asset with no effect on total assets. Bumili tayo ng equipment for cash. Decreases one asset. Okay, bumili tayo, mababawasan ang ating pera. Tataas naman yung ating another asset. Since bumili tayo, tataas ang ating assets. Tama po. With no effect on total assets. Tama po, no? Kasi nagkakaroon ng offsets. Once na bumaba yung isa, tataas yung isa, nagkaroon tayo ng offset. So, that is true. Next. Paying rent expense decreases assets and increases liabilities. Tama ba? Once na nagbayad tayo ng rent expense, mababawasan ang ating pera. Okay? So, that is correct. Decreases asset and increase liabilities. Tumaas pa yung utang natin. Nagbayad na nga tayo ng renta, tumaas pa yung utang natin. So, this is false. Okay? Next. Purchasing office supplies on credit increases assets and increases liabilities. Bumili daw tayo ng office supplies pero wala tayong nilabas na pera. So, nag-increase pa ang ating assets. Tama po, nag-increase. Ang ano yung nag-increase natin? That is supplies. Tumaas ba ang ating utang? Yes, sinabi nga na on credit, tataas ang ating utang. So, that is true. Next, collecting cash from customer on account increases total assets. Pag nag-collect ba tayo ng utang ng customer, tataas bang ating total assets? I think it's not, no? Kasi accounts receivable siya dati. And once na kinolect natin yun, mababawasan. And tataas yung cash, nagkaroon ng offset. Tataas yung cash, bababa yung accounts receivable. Nagkaroon ng offset, so walang nagbago. So this is false. Okay? Nakaka 9 points na tayo. How about next questions? Paying salaries decreases assets and decreases owner's equity. Pa nagbayad ba tayo ng salaries, mababawasan ba yung ating assets? Tama po, no? Nagbayad tayo ng
salaries, that is salaries expense. So, nabawasan yung ating pera, which is the cash, and that is an assets. And it also decreases owner's equity. Why? Because this is an expense. Salaries expense. And expenses decreases the owner's equity. Kung papansin nyo, that is negative. So, that is true. Okay, 10 out of 10. And that's it.